Biglang binalot ng isang kakaibang hamog ang maliit na bayan. Isang matandang lalaki na malubhang sugatan ang tumakbong palabas. Bakas na bakas ang matinding takot sa kanyang muka. Tila may kung anong humahabol sa kanya mula sa loob ng hamog. Something in the mist! Something in the mist! Cook John Lee! Labis na natakot ang lahat. Agad nilang isinara ang mga pinto ng supermarket, ngunit may isang matapang na lalaki na gustong tumakbo papunta sa kanyang sasakyan upang makatakas. Ngunit bago pa man siya makasakay, tuluyan siyang nilamon ng hamog. Kagad pagkatapos nito, sunod-sunod na nakarinig ang lahat ng nakapangingilabot na sigaw ng paghingi ng tulong. Sa puntong iyon, nakarating na rin ang hamog sa supermarket. Ang salamin na lamang ang naghihiwalay sa mga tao at sa hamog, at iyon ang pansamantalang nagpoprotekta sa kanila. Sa kabila nito, mayroon pa ring gustong lumabas. Isang babae ang labis na nag-aalala para sa kanyang dalawang anak na naiwan sa bahay. Umaasa siyang may sasama sa kanya upang puntahan ang mga ito, ngunit nanatiling tahimik ang lahat. Walang kahit isang taong handang tumulong sa kanya. Dahil sa matinding desperasyon, wala siyang ibang magawa kundi ang maglakad mag-isa papasok sa hamog. Hindi nagtagal, biglang nawalan ng kuryente ang supermarket. Si David, ang pangunahing tauhan, ay pumunta upang tingnan ang sitwasyon at nadiskubring marahas na umuuga ang shutter door ng bodega. Dahil sa takot, agad niya itong ipinaalam sa mga empleyado ng supermarket. Ngunit inakala nilang wala siyang katinuan at pinagtawanan pa siya dahil sa pagiging duwag. Isa pa nga sa kanila ang gustong lumabas upang ayusin ang electrical circuit. Ngunit sa sandaling mabuksan niya ang pinto, isang higanting galamay ng pugita ang sumuot sa loob, dinakma ang lalaki at kinaladkad siya palabas. Sa gitna ng krisis, mabilis na sumugod si David at hinawakan ang lalaki habang tumulong din ang isang pandak na tindero. Nakakabalintuna, ang dalawang taong kanina lamang ay nanlait kay David ay nakatayo lamang at umatras dahil sa takot. Parami ng parami ang mga galamay na sumisiksik papasok. Kung hindi sila bibitaw, sila rin ay aatakihin ng halimaw. Dahil wala na silang ibang pagpipilian, wala silang nagawa kundi panooring makaladkad ang lalaki ng nilalang. Nagawa nilang maisara ang pinto. Matapos maputol ang isa sa mga galamay ng halimaw, ang mga taong hindi palubos na naniniwala sa pag-iral ng mga halimaw ay tuluyang nalugmok sa matinding sindak. Nang makita nila ang galamay, mabilis silang nagsalansa ng mga sako ng bulaklak laban sa salamin. Gayunpaman, may ilan na tumangging maghintay na lamang ng kamatayan. Nais nilang kunin ang mga baril mula sa mga sasakyan at labanan ang halimaw. Naglabas si David ng isang 100 metrong lubid at itinali ito sa kanila. At kaya, dahan-dahan silang naglakad papasok sa hamog. Nang malapit nang maubos ang haba ng lubid, bigla itong hinila ng isang misteryosong puwersa mula sa labas. Kahit pagsamahin pa ang lakas ng lahat ng tao sa supermarket, hindi nila ito napigilan. Tumagal ito ng halos 1 minuto bago tuluyang lumuwag ang lubid. Agad itong pinulot ni David at sinimulang hilahin pabalik. Ngunit ang kanilang nakita ay nagdulot ng matinding takot sa lahat. Ang tanging bumalik na nakatali sa lubid ay ang ibabang kalahati ng mga bangkay ng mga taong naglakas loob na lumabas.